Ngayong gabi sa reaksyon, isang alpha ang turing ni Baste kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman hindi raw maaaring makipagtalo sa mga patakaran niya. Kung gaano raw kahigpit sa pagpapatupad ng batas si Mr. Digong, ay ganoon din siya kastrikto sa pagdidisiplina sa kanya. At kailanman hindi niya raw naisip na sagutin ang ama. Ang tanong, paano niya hinaharap ang mga issue bilang isang presidential son, lalo na wala naman siya sa politika? At para sagutin yan, makakasama po natin ngayon mismo ang bunsong anak ni President Rodrigo Duterte na si Sebastian Baste Duterte. Good evening sa iyo, Baste. Welcome to Reaction and thank you for honoring us with your presence. Good evening, ma'am. Alam mo, kakapanood ko lang ng speech mo sa Hong Kong, I think, no? At pinapakinggan kita. Pwede kang magpolitiko, ha? Oo, ba? Very spontaneous yung speech mo. At alam mo rin kung paano talagang manghimok ng madla, no? And you took a political science. I know this. You graduated political science. Sa Ateneo de Davao. Yes, oo. So, do we see politics in your future? Maybe, pero siguro mga tagal pa. Pag wala na akong maisip na gagawin sa buhay ko, magpupolitika na lang ako para may trabaho ako. Ano bang ginagawa mo ngayon sa buhay mo bukod sa may show ka dito sa amin? Alam ko yan. May show ako, yung adventure reality show. So yung gagawin namin is maglilibot kami sa buong Pilipinas. Sa mga adventurous destination. Yeah. But you're a surfer, I know this, Yeah, no? yeah. So I suppose Siargao will be on the list? Kasi, di We're ba, going to siya? Surigao del Norte maybe. We'll pass by Siargao. Yes. Ano pa bang mga pinapasok mong sports na medyo mapanghamon? Surfing ko lang Nag-spelunking ka na naman. ba? May mountain climbing? I would Mountain climbing, yeah. imagine. Oo. I've been to Mount Apo 14 times. Wow. Of course, Baste, hindi mo naman ikakaila na nasa issue ka lately, no? At i-clear na rin muna natin yung ere dito sa litrato mo sa Instagram na para kang nagsusmoke now ng Marijuana. weed, no? Hindi, ganito lang yun. Kung totoo marijuana naman yun, siguro naman, di naman ipopost yun. Diba? Ganun lang naman yun. I don't want to, defend myself on that. Kasi obviously, hindi naman talaga marijuana yun. Pero bahala na sila. Pero syempre, mga kalaban ng iyong ama, sinasamantala yung mga ganong pagkakataon. Lalo na, halimbawa, yung kapatid mo, si Paolo, laging sinasabi ng marami ng mga witness na dinala sa Senado, no, na siya raw ay talagang drug addict daw siya. At anong reaksyon mo sa mga ganyang pananalita? 29 years old na ako. My father has been in politics for that long. Yes. So while growing up, alam ko na ganun talaga politika ng Pilipinas. Nasa sistema na yun ng politika ng Pilipinas eh. So yun, wala ka tayong magagawa kung ganun talaga. May mga taong ganun lang yung tactics. Presidente na yung tatay mo, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga batiko sa kanya. Halimbawa, pag-usapan na lang natin, si Senator Laila de Lima, tinawag siyang sociopathic serial killer. Pero may tama pa ba sa'yo pagka tinatawag ng ganyan ang iyong ama? Siyempre naman, pero given na yun eh. Kasi nga, sinabi ko sa kanya, nung hindi pa siya tumatakbo, tinanong niya ako kung tatakbo siya, sabi ko, tatakbo ka. At kung mananalo ka, aawayin ka lang, sabi ko. Kasi alam ko na eh, nakita ko na yun sa Davao dati. How does that feel? Does it hurt you pagka naririnig mo sila? Sa totoo lang, ma'am, I find it hilarious. Alam mo bakit? Wala kasing pakialam yung tao na yan. Sa mga yung mga may nag-a-attack sa kanya, walang Si pakialam President yan. Duterte. Wala yan. He's just doing his job. But on air, nakita na namin siyang nagagalit, no? Oo, at Mm. nagre-react siya, no? Hindi, yung sa bahay naman, wala. Hindi niya dinadala yung trabaho sa bahay. Tsaka minsan lang kami nakikita, kaya di ko rin napapansin siguro. Oo, kasi nawawala ka raw, missing in action ka raw lately. Pag pinaparinggan ka ng gano'n ng tatay mo, ano nararamdaman mo? Kunyari yun, very, very private matter kung tutusin, pero broadcast niya, no? Sa isang press conference. How did that make you feel? Siyempre, at first, nahiya talaga ako. Sabi ko, di ba? Pero wala akong magawa eh. Tatay pa rin yan, di ba? Pero ano lang yun, dati pa sa Davao, may show siya every Sunday.
binabanggit nga rin kasi yung pangalan ko doon. Kaya alam ko na eh. Pero hindi ko naman talaga in-expect na dadalhin niya sa, di ba, sa national level na yun. Ewan ko lang. So, hindi ka pa rin sanay, in a way. Yeah. How does it feel na, syempre ngayon presidential son ka, yung mga relasyon mong pribado, well, inuulirat ng publiko. Wala rin naman akong magagawa. Ito na yung buhay ko. Pwede ka bang tanungin tungkol doon? Halimbawa, marami nagtataka na nagkaroon ka ng relasyon kay Ellen Adarna habang meron ka namang kinakasama, no? Na may anak ka pa doon. How does that work? Sila yung nag-work doon eh. Alam nila eh. What do you mean? Alam nilang dalawa eh. Pumayag naman sila. Anong magagawa ko? So, alam nila pareho that... Sinabi ko naman, naging honest naman ako sa kanila pareho. Pero yung kasama ko lang talaga, later on na sinabi ko. But how does that excuse you, I guess? Siguro, anak ako ng presidente. Oh. Hindi, ganun lang talaga eh. Hindi, fair naman ako. Kasi kung sabi ko naman sa girlfriend, kung ayaw mo to, di ba, we can talk this out kung ano mangyayari sa atin. Ayun naman, that's the same thing that I did with Ellen. I was open na ganun, may girlfriend ako. So, ayaw ko sa kanila. Sa kanila talaga yun, di ba? Pero yun, tapos na kami na Ellen. Wala na yun. Wala na yun. But is faithfulness not exactly one of your traits, I guess? Faithful naman ako, hindi lang loyal. Anong difference nun? May faith pa rin naman ako na someday, magkakatuloyan ko sa pag may kasama akong babae. That's faithfulness. Pero kung loyal, hindi ko alam. Hindi ko alam. So marriage is not in the horizon right now? Wala pa naman yun. Open din naman ako sa girlfriend ko na sinabi ko sa kanya na hindi pa ako. Yun. Ano sinasabi ni President Digong doon? Did you get to talk to him about that? Wala naman na sinabi. Ano lang. Ayun na nga, umuwi na daw ako. How does it feel to be part of a blended family? Yun ang tawag nila ngayon. No? Kasi ano yan in the Philippines, yung blended family, hindi pa kasing, sabihin na natin, no, normal as it is in the United States, halimbawa. Normal na sa akin. So, Siguro hindi dito sa Pilipinas, pero sa pamilya namin, normal na. Normal na eh. Naging normal na lang. You just have to accept things and move on. Let's talk about your career, no? Right now, of course, you're entering showbiz. Do you see this as a long-term career for you, or? Hindi. Pasalamat nga lang talaga ako naging presidente yung tatay ko, di ba? What do you mean? Di ba, nanalo yung tatay, bigla akong gumwapo. Di ba, alam mo yun? Gusto ko lang talaga kasi binigyan din naman ako ng prod ng full creative control. Kaya talaga tinanggap ko to. Tsaka, kasi maraming nagpapaselfie, tapos masyado na akong kilala, tapos hindi ako kumikita. Tsaka naisip ko, tanggapin ko na to para makita naman ako. The long-term, do you think that you're going to take on another career? Pag nakapag-ipon ako dito, baka business lang. Ano pa ang mga pagbabago sa buhay mo na idinulot ng pagiging pangulo ng tatay mo? Wala naman talagang nagbago. Yung bago lang kasi, napapansin ako. Yun, napapansin ako ng mga tao. Pero it's the same me, way before. Ganito na talaga ako eh, kaya parang hindi sila sanay na ganito, di ba? Ang daming tattoo niyan, adik yan. Pwede bang for the record, nabasa ko nga na tattoo-filled ka, no? Pati sa, I mean, you have had pictures of yourself without, shirtless, no? What's with the tattoos? Is that ano ba yan, expression mo ba ng rebelliousness yan, or? Siguro, parang ganun din. Kasi dati sa Davao, sinichismis na rin akong adik daw. Bakit, di ba? Parang, yan pala gusto niya. Sige, papatato ko marami para sasabihin niya, para matapos na, di ba? So, natapos ba? Hindi. Naging national. Hindi ka na-bother na yung reputation mo ay kinakabit sa reputation ng tatay mo or ginagamit na panira sa tatay mo? Okay lang naman. Ganun talaga eh. Tanggap ko na talaga yung eksena na ganito. Pero alam mo, dahil nga rin sa mga nangyayari ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi globally, no? Parang laging sinasabi yung word na truth. At sabi nga nila, nalulubog na yung katotohanan. Kunyari na nanonood ka ng TV, nababasa ka ng diary, nababasa mo lahat ng mga inaakusa sa tatay mo, or paano mo naihahayag ang katotohanan? And does it bother you that people will not believe if they choose not to believe? No, it doesn't bother me because truth, ito paniniwala ko, truth is relative.
Kung ano yung gusto mong paniniwalaan, yun yung paniniwalaan mo talaga. Pag yung truth mo is yun yung truth mo, yun na yun. Hindi mo mababago yan. Well, the good thing about truth, it's gonna prevail at the end of the day. Tingnan natin kung ano yung katotohanan na lalabas after ng term niya. So let's just wait for that. Let's just be patient. How do you prevent yourself from holding grudges toward people who throw mud at your I'm not father holding, or talagang yourself? may grudges ako. Pero kontrolado ko lang naman kasi talaga. Natural yun eh. Natural na reaction yun ng tao na pag may sinabing masama sa'yo, you would feel bad. Ganun talaga yun eh. Pero kinokontrol ko. Kasi unang-una ayoko ng conflict, ayoko ng gulo sa buhay ko. Kaya ina-absorb ko na lang, tas pag nag-surf ako, ayan, bibitawan ko na yan. Bahala na kayo. So are you enjoying your life as a presidential son? Is it fine? Parehas lang talaga. Enjoy naman ako dati, ngayon enjoy pa rin ako. So hindi naka-angkla sa pagiging pangulo ng tatay mo. Ay, yung ano lang, mga libreng bagay na binibigay. Ano 'yon? Pagkain, di ba? Pag papasok ang restaurant, minsan lilibre ka. Sarap nun. Seryoso. Ang sarap talaga kumain, iinom ka libre. Ang sarap uminom na libre talaga. Yun lang. Oh, yun lang. Nanood ka ba ng Miss Universe? Oo, nilibre din ako nung after party. Oo, tama. Yun din, di ba? Your father's health. Can we talk about that? Marami nag-aalala na, alam mo na, nagka-fentanyl yung tatay mo. Well, sabi nila, pagka ma-overdose ka ron, medyo alam mo yun, it can be fatal. Mukha namang yun, lakas nun eh. Nagta-treadmill nga alas 3 ng umaga. Di pa natutulog, magte-treadmill ka? Kaya nga, pagka late ako umuwi ng bahay, hinihintay ko na makapasok siya kasi pag naamoy ako, na amoy alak, papagalitan ako. Hindi ka naniniwalang in bad health yung tatay mo. Kahit na inamin na niya na meron siyang burgers. Siguro sa edad niya, 72 years old na ba yun? 71, di ba? Natural na may sakit ka talaga, di ba? Ay, nagsasalita pa. Nakikita niyo naman sa TV yan. So handa ka na dito sa politikang pinasok na tatay mo, yung presidential level. Ha? Wala ka nakitang pagbabago sa political implications sa'yo, sa buhay. Yung ano lang, PSG lang nadagdagan. Yun Yung lang security talaga. ko, yeah. PSG lang, libreng pagkain para sa'yo. Otherwise, no drastic change. Ha? Wala. Yun kasi yung pinili ko talaga eh, na walang magbabago, di ba? Kasi matatapos din yung 5 years na yun, after niyan, babalik din ako sa ganito. So, I'd rather keep it that way na lang. What about living with him in the presidential mansion? Is that something that... Hindi, sa Davao ako umuwi. dito hindi? Twice pa lang ako nakapunta. Hindi pa ako nakakatulog dyan sa Malacanang. Ay, hindi pa? Hindi pa. Really, Wala kang balak? Parang ang boring dun eh. Sobra. So talagang the privileges of being a presidential son, hindi mo talaga masyadong nararanasan yung pagkakaiba. Ayoko naman i-treat ako na tao na ganun kasi. Ayoko yung talaga yung tao pag nakita ko na, ay, anak ng presidente yan, maging magalang tayo, di ba? Ayoko nang ganun. Kung bastos ka din, magpakabastos ka na sa harap ko, di ba? Magpakatotoo ka. Yun, ganun lang talaga. Pero yung over-publicity, wala ka namang nararamdaman na ganyan. Does that bother you? Oo naman. Nababother talaga ako, tsaka talaga, sa totoo lang, camera shy talaga ako. 5 years from now, anong nakikita mo para sa iyo at saka sa tatay mo at saka sa pamilya ninyo? Hindi ko rin talaga alam, ma'am. Ako spontaneous lang ako eh. Well, there is Ewan ko sa kanila, ewan ko sa pamilya. Wala kasi ako sa politika. Ayoko talaga. Pero hindi mo masasabi, sabi mo nga. Oo naman kasi baka mamaya nalagay ko sa politika at sasabihin na hipokrito talaga tong tao na to. Di ba? Baste, meron ka ipopromote. Oh, yung adventure reality show namin na Lakbay Adventure Sino Show. mga co-host mo rito or ikaw lang ba? Si Marco, si Bogart the Explorer. Oh, You yes. should, I want people to see him, like it's really funny. Kailan mag-umpisa to? May 21, yung target namin na i-air yung show. Wow. Yan po, panoorin yan. Sa Mayo, dito lang po yan sa TV5. Thank you for being so candid, Baste. I really appreciate it. Maraming salamat sa iyong panahon. And, well, have fun in the next 5 years in the limelight. Thank you. Kung walang magsasabi, walang mangyayari, ang opinion mo pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.